Yeah. EBS 13. Second meeting tungkol sa anti-bullying. Kasama ko ang Cavite Pride, sila Oyesto. Galing ka ng press mo. Dami. (36-2024) series of 2024. So mamaya po itatakal po ni Councilor Alde about sa ating city ordinance about sa pag-establish ng strike patrollers. So relax lang po kayo, yantin lang natin. Opo. Yes po. 20 to po. 22. Review event po namin. Oo na, personal OG. Establishing safe, bullying-free, and resilient SBR Public Schools Ordinance of the City of Bacoor. Siyempre sa panguna ng ating Local Youth Development Office and Auntie Cariaso at Ma'am Lilian de Rojas Ugalde at ang ating PNP Bacoor Police Lieutenant Colonel John Paulo Caracedo. Palakpakan po natin sila. Nalangin ng panguna po from the Bacoor City Transformation Office, Pastor Cesar Rojas. Sa lahat po ng ating gagawin, sabi ng Biblia, acknowledge Him in all our ways and God will direct our path. Especially itong sitwasyon nito ay isang napakahalagang bagay para bumalangkas. Allow me to read Romans chapter 13 verse 1 to 4. Ito po ang sinasabi, obey the government or authorities, for God is the one who has put it there. There is no government, authorities anywhere that God has not placed in power. So those who refuse to obey the laws of the land are refusing to obey God, and punishment will follow. Isang matalino at may pagmamahal na panunuri upang mapag-inam ang mga panuntunan na mabubuo sa isang maunlad at payapang syudad. Lahat ng ito ay pinagpapasalamat namin dahil ito ay iyong naisip. Kami ay nakatitiyak na tutugon ka sa aming sawat panalangin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Honorable Paul Dulcio, palakpakan po natin. At syempre, ang ating CSWD, si Ma'am Crispy and Ma'am Gina, palakpakan po natin na nandito. Ang ating DepEd Bacoor, si Ma'am Benet at Ma'am Janina na kasama natin. Magandang umaga in behalf ng ni Dr. Bibilin Pambid. Kasama rin po natin at syempre ang ating LYDC, ang SBRKK members and SK Federation officers. Kara Hassan, establishing safe, bullying-free and resilient public school ordinance of the City of Bacoor. At sa pagsisimula po, upang magbigay ng kanyang welcome remarks, isa ring kabataan na talagang ang kanyang puso ay maging maayos ang ating mga kabataan sa lungsod ng Bacoor. The OIC Local Youth Development Office. Palakpakan po natin, Ma'am Angie C. Cariaso. Ngayon, alam po namin, weekday, busy po, yung iba may pasok, yung iba may trabaho. Pero nagpunta pa rin po kayo. Sana magpatuloy at patuloy na po nating ma-implement po itong ordinance na ito kasi last year po, ito po talaga isa sa pinakamagandang ordinance na naipasa po para sa mga batang Bacooreño. Para lang sa kaalaman niyo po, isa po sa output mo ng magbubuklod-buklod at pagsasanib puwersa ng mga kapatiran dito po sa lungsod ng Bacoor ay naiwasan na natin ang mga gulo. Kahit paano, mabawasan natin ang mga gulo sa tulong syempre ng mga kapulisan natin na hindi na nagkakaroon. Wala na tayo incidents of rumbles much, no? Sa schools, and I think it's partly a major reason for that event, for that situation is because the fraternities and the sororities were very, very much supportive of unity and development
and Child Development here in the city of Bacoor. Palakpakan po natin ang mga kapatiran. Ako mismo po, produkto ng isang kapatiran sa eskwelahan at lagi ko po sinasabi ngayon as workers for government, ang trabaho natin ngayon as educated individuals who recognize that bullying exists is to protect those people who cannot protect themselves. Most definitely, there are individuals na mas mainit, mas nahihiyain, diba? Then, subject of humiliating activities in the past. The rights of the child. Ayan, kasi mahalaga na bilang tayo ay mga patrollers, alam muna natin ano yung mga karapatan ng bata. Okay? So, ang karapatan po ng bata is nakasaad po yan sa United Conventions on the Rights of the Child. Bilang signatory po tayo ng UNCRC, tayo po ay nagpapatupad ng karapatan ng bata. So, ano po ba yung 4 major categories on the rights of the child? We have the survival, development, protection, and participation. So, nasa Ano po, ma'am? Ayan. So, just to clarify lang po, no, para po, tama po yung ating quotation po pagdating po sa mga ganong cases. And with regards naman po, no, doon sa process na ginagawa po namin sa Division of, sa DepEd po, Bacoor, no, meron po kaming LRP hotline or the Learners' Rights and Protection hotline kung saan pwede po magsumbong ang mga bata or ang mga estudyante ng kanilang mga concern pagdating po sa pambubuli and also sa pagdating po sa pang-aabuso. Process mo. The school head in turn inform the parent of the view will confirm. Siyempre, kailangan, tapos magkukonduct po sila ng meeting. Then the student shall be referred to CPC for counseling or other intervention. The school may impose non-punitive measures in accordance with the principles of positive and non-violent discipline. So, pumapasok sa school, magkakaroon ng peer-to-peer. Then, hindi po nila alam, yung fraternity po na uuso ngayon is they have AC. Alam lang po natin what is AC, that is physical contact. Nagkakaroon ng mark ng mga bata at meron silang cigarette burn sa physically. Then, pagka po nasakta ng isang minoridad, alam na po natin, hindi na po nagiging bullying yun, nagiging child abuse. So, kaya po, lahat po tayo dito, ang magiging strike patroller po na hihingi po kami sa Department of Education ng tulong sa inyo, na tulungan nyo rin po kami. Kasi hindi naman po, internally lang po, ang bullying. Lumalabas pa rin po yan. Mahirap naman na mag-eduka tayo mismo hindi tayo educated. So the first agenda, I think, Ms. Angie, is to provide everybody with the necessary, shall we say, armaments or tools in order for us to educate. There should be a standard format. Hindi naman standard na yun lang ang tama, pero people digress, parang an educational paper. And we need experts for that. This symposium that Angie opened up today is, again, just the start. We're just planting the seeds. But we are here to solicit, to draft your support, to ask you to take this as serious as the local government is taking it, as the local government is prioritizing it. So, after this, magkakaroon po ng several technical working groups, mag-break out tayo. Hindi naman supposedly this day talaga mismo. And we will be inviting as well several experts who are anti-bullying experts who will brief us on successful methods that they have done in other localities. Natin, or sa DepEd po, pwede kami makahingi ng tulong kung sino yung mga bullies natin or victim po natin. Actually, confidential naman siya po, di ba? Baka po pwede natin na magkaroon tayo ng patrollers po, di ba yung magiging patroller natin, na magkaroon tayo ng intervention with them na
baka pwede natin ipatawag, hindi lang yung action, hindi lang victim, hindi lang yung bully, baka pwede po natin ipatawag yung magulang po nila. Kasi sa totoo lang po, yung guardian po talaga yung gagabay po sa kanila. Hindi lang po sa school, hindi lang po sa outside ng school, sa mga friends, lalo-lalo po yung guardian po nila. Sorry guys, rather than just to accept them and comfort them. Iba kasi ang acceptance and comfort that may define another thing. But kung kayo mismo, for example, 16 years old, pumasok sa inyo, wag niyong papasukin, pero give a life coach. Turuan mo na paano mabuhay. Until such 18 years old, pag matatag na siya at kayong lumaban, well, welcome to brotherhood. Dapat ganun ang perspective. Kasi we cannot blame those individuals joining this organization because they see family in you. Totoo yan. I've interviewed a lot of mga, mga sumali sa front, nakikita nila ang family nila sa inyo kaysa sa sarili nilang family. And that is true. And that's the reason why we need to capacitate you kasi you have a different perspective of what family is. Brotherhood kayo hanggang sa dulo, walang iwanan. Ganun yan ganun talaga ang brotherhood. Now we need to capacitate you na paano sila i-prepare to have that kind of brotherhood. And that would reduce bullying. Teachers, we can also do some programs tailor-fit to education. Ayan, pwede na natin gawin to. Ito para to sa education. Kasi limited tayo Let's be all honest, teachers, 160 students, my gosh, stress ka. Paano ka makapag-advocate? Pero if you will dwell your heart on it, maybe you can give a portion of it, makakagawa ka. So, ibang program din. Dapat iba-ibang atake based on the needs, based on how it will tailor-fit. SK, perhaps the SK is wellness development. Yun, parang every week, Sabitan po namin, iba po yung gang sa front. Kami po is gang. Kami yung PBS 13 ng buong Cavite. Ngayon, buong Cavite na po kami ngayon. Ngayon, nung unang naipasok to dito sa munisipyo, sila lang sa Talaba lang. Hindi pa rin buong Bacoor. Ngayon po, naisaayos na namin yung buong Cavite. Halos siguro hindi naman buuhan po, mga 60% o 70% na okay na kami na organisado po. Ngayon, ang gusto ko lang po sabihin na para may tulong namin lalo sa DepEd, siguro dito sa Bacoor is humanap kami ng medyo magulong school like ng Bacoor National or Georgetown. Kasi dyan po parang putok po yung mga gulo-gulo. Ngayon siguro po, sa dami po siguro, hindi lang kami sa gang, siguro yung mga parts po natin dyan na pwede kami maglagay ng kada araw. Kasi di ba araw lang naman po yan Kunwari, itong Lunes, isa TBS. Ang Martes, dito para sa Acto, Merkules para sa Tres. Parang ganun po. Kumbaga, tuwing labasan lang po ng eskwelahan na duty kami ron, pero kailangan din po siguro namin yung assistance ng PNP or siguro barangay kasi hindi naman po kami pwede may magkagulo dyan, dadampot kami. Wala kaming ID na ipapakita kung ba't kami dadampot ng tao. Kasi kami po, yung TBS sa Aniban is nakakonect na po kami sa barangay. Kami po yung, kumbaga, community service na rin kami. Iba na po kasi yung, pag sinabi po kasi yung gang, ang pangit natin tignan Ngayon po, inaayos po namin yung gang ng ito pong PBS sa buong Bacoor, hindi lang po sa Bacoor, pati yung buong Cavite. Sabi ko lang din po sana, kung pagbibigyan po kami ng isang eskwelahan na ito pong itong Bacoor National High School o Georgetown, kasi marami pong kabataan ngayon na nasa gang. Kasi po yung TBS medyo putok po pero talagang matagal na po yung grupo namin. Ngayon meron pong ibang gang na sumasakay. Siyempre, pag putok yung isang gang, may magtatayo ng isang ganyan, may magtatayo rin po ng isang ganyan. Kaya po nag-aabangga-abangga kayo sa isang school tulad ng Burol na makapasok kami ron para gumawa ng program para sa isang eskwelahan na alam namin na may mga gang yung mga bata. Na kami po yung magpapaliwanag na tapos na yung era ng balatan dito, gulo dyan, away dito, away doon. Para lang po mapaliwanag namin sa kanila yung pakikisama na lang, tsaka yung pagtulong na lang kung ano yung magagawang mabuti ng grupo namin at grupo nila. Kung pagbibigay nyo lang po kami, kung maaari kaming gano'n, yun lang po siguro, may idadagdag po siguro si OG Big Boy ng Talaban. Salamat po.
Hello, magandang araw po sa lahat, fraternities at LGU at DepEd at sa mga teachers sa puso natin. Ako po si Fernando Benamil, Spring Boy, isa po sa namamahala ng PBS 13 sa Talaba. Sabi ko nga po, kami po ay gumanap ng taong 2009 sa 13, Talabahod ay nilapit namin kay Mayo ng panahon na yon. Doon nga po, binigyan niya kami ng pansin, pinahalagahan niya kami. Doon na po namin tinransfer sa mga kabataan, mga estudyante hanggang high school, yung layunin ng PBS 13, Talabahod. Anong layunin? Gumawa ng mga activities, tumulong sa mga kabarangay. So, naman kaya, kabuang na lusod natin, pinutukan namin yung barangay natin. Barangay namin, at doon, inadapt namin sa kanila o tinanim namin sa isip nila na itong grupo na to ay hindi na gaya ng mga 90s na palit-palit ito ang gulo, makakita ka lang, kusunada ka lang, papanatan ka na, yung mga bully nga ang nangyayari mo. Kasi isa rin ako sa mga panahon na yon, at isa rin po ako sa mga kilala ng 90s na yon. Siyempre ko bilang andito na tayo sa mga panahon na sinasabi natin implement na tayo, computerized na tayo. Yung mga kabataan ngayon, iba na yung mga pananaw. Kaya nga po kami bilang namumuno, gaya na po ng aming ODS ng Aniban, nag-pray po namin. Kami na po yung gumabay sa mga bago ngayon. Hindi na para yakapin nila yung mga nakaraan na gaya ng ginagawa namin. Kami na yung naging kuya, magulang para sa mga nagiging member namin ng mga kabataan. Pero as kabataan, edad 18 po yung aming pinatanggap. Bagpas sabi nyo nga po, kailangan takdahan yung isip nila sa kanilang desisyon. Yun po yung aming ginanapan. Kaya po yung mga mag-aaral naming member sa bawat eskwelahan dito sa ating Bayan Bacoor, humingi naman kami sa kanya ng mga balita tungkol sa mga kamusta yung pag-aaral. Meron bang naganap na away? Wala naman po, kuya. Kaya sabi ko salamat. Isang proyekto kasi namin na kung sakaling mayroong mga lalapit na grupo sa kanila, magtatanong kung anong grupo sila, at yung sasabihin nila grupo sila ng TBS, at yung pala kaaway yung kabilang grupo na yon at hindi gusto yung samahan namin o samahan nila, isa lang po binabanggit ko sa kanila. Sabihin nyo sa kanila, hindi kami akma sa gulo na gusto nyong gawin. Sapagkat kami, ang TBS 13 ng Talabahod ay akma sa mga gawaing nakakatulong sa aming barangay, hindi para sa kaguluhan. Yun po yung ina-advise namin sa mga member namin na nasa grade 10. Kahit meron din po kami mga college na doon din po. Kasi sabi ko sa kanila, hindi common niyakap namin kayo, hindi common tinanggap namin kayo sa aming samahan dahil may kaaway kayo dito, may kaaway kayo doon. Gagawin nyo naman kaming pananggalang para doon sa mga kaaway nyo. Dito hindi. Ang gawin natin dito ako, tumulong tayo sa Bayan Bacoor. Lumanap tayo ng mga magagandang gawa. Pakita natin sa pamilya natin, kuya natin, kapatid, magulang natin, na pinasukan yung grupo ay hindi sa kaguluhan. Hindi sa pambubuli o pang-alis pusta ng ibang tao. So yun nga po yung inahanap namin bilang namumuno kami. Ayaw namin mapahamak yung aming mga member. Gusto namin masaya silang nakakawin sa eskwelahan, walang gulo. Ukol naman po sa sinabi ni ma'am, yung mga Mark Byrne, sa ngayon po totoo, yun po yung isang takda, kahit naman po sino, tinatakda sa pagtanggap ng isang grupo. Pero hindi po yun, binibigay namin para sila ay saktan. Bagkos siyempre, nasa ustong edad na sila, alam nila yung ginagawa nila. Bagkos sabi namin, alam ba ito ng mga magulang nyo? Bago natin gawin ng ritual, sabihin nyo sa mga magulang nyo, bilang kami, tanggap kami. Kung hindi, ayaw namin. Tanggap, tayo. Salamat naman po yung mga magulang nakakaunawa sa amin dahil alam nila kung saan patungo yung kanilang anak, kung anong grupo yung sinasamahan nila. Kami naman po masasaya bilang namumuno kasi nga upgraded na po yung TBS 13 ngayon. Ngayon, sinasala na lang namin sa mga ibang hood kasi malawak naman po talaga. Sabi na yung ODS, may Cavite Pride na po kami, malawak na ang TBS dito sa Cavite. Kaya ngayon, gagawin po namin bilang pagtutulungan sa bawat OG ng bawat barangay para sa bullying na to, ipag-uusapan din namin
para makatulong po kami sa mga nilalatag ni Sir Alden, ng SBR, ni Ma'am Angie. Makikiisa po kami sa bawat eskwelahan kung saan po yung may mga ganap. At ngayon, kung may mga ganap naman nakaguluhan sa bawat gang, fraternity, ang gusto lang po namin dyan para yung matigil. Siyempre, unang-unang may obligasyon yan teacher, yung eskwelahan. Kung ang bata, estudyante. Pangalawa, magulang. Kami, pangatlo, para po sa, kung sila po hawak namin, member namin, patawag po kami. Bilang kung sino po yung mahawak doon sa mga taong involved, mga estudyanteng involved, patawag po yung mga namumuno. Kaagapay yung mga magulang para matigil po yan. Para makilala sila kung ano yung dapat nilang gawin, itigil yung kaguluhan na yan, mag-aral, yun na lang yung gawin nila. Sabi po naman kasi bilang namumuno, ayaw rin po namin kasi yung napapaharap po kami sa mga obligasyon na masakit sa ulo namin na ang member nyo may ginawang kaguluhan sa eskwelahan. Hindi po kami natutuwa ron. Kasi naano ho kami doon bumababa pa nga ho kami doon. Dahil isa lang sinasabi namin ginanap na namin noon yan. Hindi namin gusto. Mayabang kami nung araw, palabang kami nung araw, kahit sino, kahit saan. Go kami. Huwag nyo nang gawin. Mas masarap ngayon, yung malaya. Naglalakad ka nang may bumabate. Ibang gang yan, fraternity yan. Pakita mo ng magaganda. Paano sa paraan? Gawa tayo activities saan? Punta natin barangay nila. Gawa tayo feeding program, school supplies. Para ipadama natin sa kailangan ng grupo, ay hindi ganoon kagulo sa ngayon. Ayun po yung aming mga paksa ngayon, mga ginagawa namin ngayon. Sa tulong din ng buong TPS Bacoor, Cavite at tagapagsalita namin sa Cavite 5C o JS Tong. Kaya sabi namin, napag-usapan na rin namin yung pagtulong sa anti-bullying, yung mga sinusulong natin ngayon. Handa po kami umagapay, handa po kami maglaan ng oras, basta po may mga schedule lang. Schedule lang kami. Sabi nga ni OJ, sa 5 araw, kaya natin yan. Hindi naman yan bagkus na paglalaan natin ng isang araw Kailangan na talaga ng pakipagtulungan ng PNP, ng barangay. Kung sino nakakasakop sa bawat barangay na nalalapit po sa lugar na yun, na nakaganap yung mga bully-bully na yan. Ayun lang po yung aming masasabi. OJ, yun nga, salamat po sa kanya. Maraming salamat din po sa lahat. Actually, napakaganda ng project nito ng anti-bullying. Meron yan sa mga universities, sa colleges, may senior base yan. Unlike ng gangs natin, nasa junior yan, nasa community. Yun din po, bilang po isa sa humahawak po ng SPR-KKK ni Mayor, ako din po ay nakikiusap sa inyo na kapag po yung mga gangs natin ay humingi po ng partnership sa school, sa activity po ng barangay and PSK, sana bigyan po natin sila ng pagkakataon. Maganda po kasi yung na bigyan natin sila ng chance na i-prove nga nila na hindi na sila yung usual gang na nakasanayan po natin. Yun po, para na rin po, may difference between the fraternity and the gangs, pero kasi wala naman tayong isang direksyon lahat, kundi makatulong, magkaroon ng pagbabago, lahat naman para sa kabataan. As of today, ano po tayo? We break the stigma po about sa bullying, promote the stop bullying po, and ayun po, sana po mabalik na yung stigma po, hindi lang po sa school at sa labas po ng school po natin. Of course, sa environment din po ng bahay natin, sana ma-prioritize din po yung mga bata po na ay ma-educate din po yung mga bata. Sana next time, kung may oras po tayo, i-educate po natin na di po maganda ang mambubuli at hindi rin po maganda ang nabubuli. Our fraternities are improving and are, shifting to a positive side naman. So, maybe you mentioned earlier that you can do patrolling from 4 or 5 days. But maybe since bullying can happen anytime, so maybe we can, do the patrolling po every day. Kasi hindi natin masasabi na during weekdays lang siya mangyayari. Yes. So yun po. And then also, we strike as one! Dahil sa Bacoor!
Ulitin natin, Miss Strikers 1 dahil sa Bacoor! Palakpan po natin, Mayor Strike D. Ravilla! Ayan, sit down. Kamusta na kayong lahat? Okay po. Okay lang. Okay lang. Ating mga kasama rito sa kapulisan natin. Siyempre, unahin ko na muna yung ating City Council. Nasa ba si Alde? Kung si Alde, magiging board member natin, nakalis na rin. Ayun, pakipalapakan po natin. Kasama po ang ating ABC Vice President, ang representante sa City Council ng mga kapitan. Kapitan Randy Francisco, SKM Federation President Pang Burso, pakipalapakan natin. Randy LYDO, Angie, pakipalapakan din natin. Siyempre yan, ating mga kasama sa CSWD, si Gina at si Christy. Parang may naantok ba kayo? O gutom na kayo? Naguluto ba kayo? Hindi ka natin pinapakain? Okay. May lunch ba? Sigurado ka? Meron pa din. Kala ko, wala akong papakain sa mga tao dito. At siyempre, gusto ko i-acknowledge kahit nakatapos na po si Dr. Billy Cordova Wilson. Pakilampakan ko. Ating mga kapatid, ating mga high chairman, ating mga kabataan pa po. Hindi na naman tayo to address ang problem. Diba? Tingin ko na dapat tayo nang tutulungan. Kaya hindi naman ito kaya ng ating gobyerno na Bacoor kung hindi natin katuwang ang ating mga kababayan. Kaya nga ako kahit nga sa mga sa akin, ito yung pagbalik ko bilang mayor, binuo ko lahat ng ating mga asosasyon, pa-businessman or banturman or kaya nga pati itong ating pagkasama-sama ng ating mga brothers and sisters sa fraternity. Diba? Ang gusto natin magkaisa para dito sa ating bayan. Ang hirap pagka gobyerno lang ang gagawa, hindi po namin kaya. Yan ang totoo. Kailangan namin ang pakikisa, ang suporta ng bawat isang mamamayan dito sa ating Quezon. Sa Bacoor, bakit ba ang tagline natin sa Bacoor? At home ka rito. Bakit ba ganon? Naisip nyo ba kung bakit ko ginawa yung tagline na yun? Ginawa ko yun dahil gusto ko tayo ang Bacoor, pinili ng karamihan. Ang kabitenyo rito sa Bacoor, halos 10% na lang talaga ang kabitenyo rito. Marami rito, umuwi ng Bacoor dahil gusto nyo na maging safe kayo rito sa tinitiran ninyo. Diba? That's why, yun ang aking tagline na gustong pumasok sa isipan nyo at home ako sa Bacoor. Sa brothers and sisters natin sa fraternity, maraming salamat sa inyo. Kung ano yung mapagkakaisahan nyo at yung mga kinakailangan natin gawin. Kung ano kailangan improve ng city government. Kung anong programa ang kinakailangan gawin ng city government na pagtutulungan natin, gagawin natin. Gagawin natin. Okay? Magkaisa tayo sa mas magandang bukas ng mga kabataan. Bacorin. Maraming salamat. Magandang Once again, sa akin na merong isa nag-suicide dahil sa bullying. Hindi po nila nalaman nila malala na. Namatay na dahil sa bullying. Kasi hindi nagsusumbong, hindi nagre-report. Tapos, stigma. Kasi pag nag-report ako, baka lalo akong mabully. Lalo akong mapasama. Yun yung ina-address. Tama yung sabi ng mga frat natin na pag ako nagsumbong, patay ka sa akin paglabas mo. Kasi kung alam nyo bakit. Ng ganitong mga measures or mga guidelines, dapat tayo ng action. Sabi ni Mayor niya, gusto niya po. Naman po nung narinig namin kanina sa Insight. So parang alam naman natin yung pupuntahan natin, stop bullying. So i-connect lang po ng PNP, yung sa PNP issue namin. Siyempre, to enforce the law, prevent and control crime, maintain peace and order, and siyempre, to ensure public safety with the active support of the community. So halos lahat naman po narinig namin kanina. So
We have our Chief of Police, Police Lieutenant Colonel John Paulo P. Caraceto. Nandito po suporta ng Bacoor PNP. Willing po kami bumaba ni Patrolman Rata as speaker for info drive sa school kung matutuloy po yung parang sinasabi ni Consi na mag-aaral tayo ng parang libro as platform. So willing kami umattend doon as student, as para mag-lecture na rin. So willing po kami doon. So yung maintenance naman po ng peace and order, syempre nandun po yung mga different intervention po namin and best practices. So far naman po, pinagyayabang po namin na napababa po naman po ng Bacoor PNP ang index crime natin sa Bacoor last 2024. So pipilitin pa rin po namin mapababa this 2025. So anyway, Sandy, siguro yun lang po. Basta po yung support po ng PNP nandito po sa program and dito po sa ordinance na to. So nandito po support po namin 100%. So good afternoon po. Okay, maraming salamat SBO Matibag ng PNP Bacoor. Siyempre,